Sa wakas, ibinunyag na ng manager ng former Unified Super Bantamweight World Champion na si Morjan Akhmadaliev ang matinding pasabog patungkol sa sinimula na nilulutong laban kontra sa current undisputed Super Bantamweight World Champion ni Naoya Inoue. Dito na patutunayan na hindi na siya takot na palagan itong si Akhmadaliev. Cuadro Alas It's My Boy na Facebook page, may ibinaging nakaraan ng pagsasanay pero may malagang katanungan sa mga boxing fans. Dito po galing mga kwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! Meron na kaming positibong komunikasyon na ginawa ng Team Inoue. Ganito ang matinding revelasyon ng kampo ni Akma na ibinalita ng ringmagazine.com na kung saan natutuwa na sa ngayon ng Team Akhmadaliev dahil sa wakas ay pinansin na rin ang kanilang mga matagal na mga panawagan sa Team Inoue. Dumating pa nga sa punto na gusto nilang baklasan itong si Inoue ng World Boxing Association Super Bantamweight World Title Belt dahil sa 3 beses nitong pag-iwas ni Inoue kay Akma. Kaya ang Team Akma ay nawala na ng gana na abulin pa itong si Inoue. Pero ayon sa manager ni Akhmadaliev na si Vadim Kornilov na siya ring manager ni Dmitry Bivol, sinabi niya na napakaganda ng nasaksihan niya sa laban sa Riyadh dahil nakapagiganti na nga itong bata niya na si Bivol kay Arthur Beterbiev. At hindi lang yan, dahil sa pagkapanalo ni Bivol ay siya na ang naging bagong undisputed light heavyweight world champion. At abang nga ng lahat dahil ang mga listahan ng mga nakatalang mga undisputed world champions ay meron na raw na bagong pipila at may pasama ang kanyang pangalan. At yan ay walang iba kundi itong si Morjan Akhmadaliev. Dahil sa ngayon ay nasimula na ang negosasyon ng kampo nila sa kampo ni Inoue. Kung ating matatandaan, sinabi nga ng promoter ni Akhmadaliev na si Eddie Hearn na itong si Inoue ay 2 beses na sinabihan ng WBA na dapat palagan na niya itong si Akma. Pero ang ginawa ng Team Inoue ay puro iwas daw ito. Hanggang sa ngayon na itong si David Picasso na top contender sa World Boxing Council na naman ang inuna na mas una pang nagmandato ang WBA kaysa WBC. Kaya nasabi na lang ni Hearn ay isang respetado naman itong si Inoue na boksingero at isa pang pound-for-pound legend. Kaya nire-respeto nila itong si Inoue, pero isang boksingero lang talaga ang pwede na makatalo kay Inoue. At yan ay walang iba kundi ang bata niya na si Akhmadaliev lang talaga. Kaya handa silang palagan si Inoue kahit pa sa Japan ang laban o kahit sang bansa gaganapin ang digmaan. Pero ganun pa man, sobrang tuwa naman ng Team Akma dahil positibo na talaga napapalagan na ni Inoue itong si Akma. Kaya good news sa mga naghihintay sa pinakahintay na laban ng lahat dahil salpukan ito ng mga big names sa Super Bantamweight Division. Sinabi pa ng Big Boss ng Saudi Arabia na si Turki Al-Sheikh na itong si Inoue ay lalaban sa Saudi ngayong darating na buwan ng Disyembre. Kaya maaaring ang Akhmadaliev kontra kay Inoue ay kakasa nila doon. Na sa buwan ng Setyembre ang target ng Team Inoue. Ang papalagan ni Inoue ay itong si Sam Goodman na naman. Sa ngayon ay hindi pa na-finalize talaga ang Inoue kontra kay Akma. Pero ang sigurado nila dito ay talagang sinimulan na nila ang nasabing negosasyon sa mega fight nina Inoue at ni Akma. Ikaw kwento, kung matuloy ang laban nito, kanino ka? Mga kakwento, ito ang video na ibinahagi ng Cuadro Alas. Nakaupo na pawis at bakas na bakas sa muka ang pagod dahil sa pinagdaan ng ensayo. Pero alam niyo ba mga kwento kung ano ang naging mensahe ni Casimero dito sa kanyang mga kababayan? Sinabi niya na gusto niyo ba ako ulit na makitang lumaban? Ikaw kwento, ano naman ang iyong kasagutan? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kaya kwentong JM Kuya, kaya kwentong Gabriel Nalasa, kaya kwentong Renz Alarcon. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan na po ating susunod na video.
At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.